and once again, we're back. Salamat po sa patuloy na pagtutok sa ating programa Doctors on TV. Isang napakalagang aralin ng ating pinag-aaralan. At bago tayo nag-gap, ay meron akong iniwang katanungan kay Doktora kasi may kilala ko. Mga kababaihan ito pero nakakakain sila ng 3 to 4 cups of rice. Ayan. Tama ba yan? Ano bang apekto nun? Sabi nga nila, energy. Kailangan kasi natin ng energy. Baka construction worker. Oo, hindi naman. Ayan. Doktora, let's talk about the rice. Yung kailangan po nating source of energy, no, ay makukuha natin hindi lang po sa rice, no. Sa nag-iedad kailangan din po natin ng protina. Pero alam natin na tayo ay talagang rice eating country. So hindi pwedeng walang rice. Umaga pa lang may rice na no. So maaring yung proportion, no, yung tinatawag na tama lang. Kung tayo ay heavy worker, ay nako, syempre kailangan natin 'yan, no? Pero kung nandun lang tayo sa bahay, no, ordinary household work ang ginagawa natin, hindi natin kailangan kumain ng 2 cups of rice, no? So yung tama lang sa ating work or workload na tinatawag para hindi tayo maipunan ng glucose. Ang glucose po ay nagiging taba din, no, later on. Kasi kung hindi natin gagamitin yung glucose, magi-store po siya as fat. Kaya kung napapansin nyo, pagka nag-retire na ang mga seniors natin, lumalaki na ang balakang, no, nagkaka-belly na, no, tumataba na rin, nagkakatyan. Ay. Wala akong nakikita dito, Doktora. Oo. Sa audience. Parang mga fit yung mga senior citizens natin dito sa ating dito sa PTTC. But anyway, okay. So hindi pagkaganyan talagang nakakapagpalaki din yung rice, Doktore, Yes, no? nakakadagdag. Para po sa isang tao na tingin niya, no? May possibility na magkaroon siya ng diabetes. Once na napacheck up po sila sa isang katulad po ninyo, ano ang mga diagnostic procedures na inire-recommend niyo po na gawin nila para masigurado kung may diabetes sila or wala? Marami pong tests ngayon na ginagawa at merong pang tinatawag nating recommended diagnostic test. So isa na po yung pagkuha ng fasting blood sugar. So pag sinabing fasting, at least 8 hours po tayong hindi kumain, saka tayo kukuha ng fasting blood sugar. Napaka-stricto po nung mga diabetologists, no? Ang gusto nila, no, pag bata, less than 100, no? So kung tumaas-taas ka na doon, mag-isip-isip ka na, baka may mali sa diet mo. Pero sa mga elderly, no, sa mga older person, ang suggestion ko po is at least 110, 120, maganda na po. Kasi po ang delikado po doon ay yung sobrang baba ng sugar. Masama sa rin may naman edad. yun, di ba? Yung masyadong mababa. Mas dangerous pa Mas yata, dangerous. Doktora. Oo. okay. Paano naman po? Lagi tayong napagkwentuhan natin itong mga geriatrics natin, ano? Doktora, posible ba itong mangyari din sa mga bata, let's say teenagers? Yes, meron ding mga juvenile diabetics. So yun naman, inoobserbahan sila at tinitreat aggressively. So para hindi nila makuha yung komplikasyon ng maaga. Okay. Ayun. Mas marami bang mga kababaihan or more on kalalakihan ang nagkakaroon ng diabetes, Doktora? Lahat po, no? Lahat. Prone Walang tayo sa pili, diabetes. So, Any age? any age. Wala bang specific age kung saan medyo doon na nagsa-start mag-build up yung sugar sa katawan natin? Ang type 2 diabetes, ibig sabihin po yung pong meron pang insulin sa katawan, Opo. yun po nag-i-start 40 years old and above. So 40 pa po, binibigyan natin ng mga tests para ma-screen, no? Lalo na yung may mga overweight. Ayan, no? Yung mga- Overweight. Yan, yung Ayun. at risk po sila. At risk. Yung mga bata naman po, most likely po yon ay namana nila, plus yung tinatawag nating obesity, no? Marami ng mga obese na bata. So, prone din po sila sa juvenile diabetes. So, yung mga bata, Doktora, na medyo may katabaan na nung kabataan nila, sila ba itong magkakaroon ng mataas na chance na magkaroon ng diabetes onset at age of 40? Yes.
Oo. Oo, sila talaga. At marami kasing mga sabi-sabi sa pagkakaroon ng diabetes, no, Doc? Sinasabi nila kahit minsan daw payat, pwede rin magkaroon ng diabetes. Kumbaga, hindi lang puro malalaking tao ang pwede magkaroon ng diabetes. Yes, meron din pong mga slim, no? Pero sila ay diabetic. Nasa dugo po nila o maari din sa lifestyle nila. Oo. Lifestyle. Lifestyle. Doktora, can we elaborate a little bit on the lifestyle? Lifestyle, naku, Lifestyle, mga maraming may mommies, mga problem daddies, dyan, listen. oo. Kumbaga, nasanay na tayo sa rice, no? Pagkain ng marami, yung walang activity. Bihira sa atin yung may regular exercise, no? Regular sa may exercise. At least 30 minutes a day, no? Ibig sabihin ng exercise, yung repetitive no movements, no, katulad ng walking, jogging, swimming, na pwedeng magtanggal ng mga excess calories, no? At itong exercise nakakatulong din sa pagganda ng insulin sensitivity. Ibig sabihin, gaganda yung insulin natin, so malalabanan ang diabetes. Doktora, Ayan. we are talking about jogging and exercise. Doktora, sa mga mommies natin na parang hindi nila ma-imagine na magja-jogging sila, na nasa bahay sila na buong araw, Doktora, can you recommend activities na efficiently makakatulong sa pag-regulate ng ating insulin production sa lapay? May mga pasyente ko na sasabihin, nag-exercise ako kasi ako naglalaba, ako Correct. ako nagwawalis. Yung bang pagwawalis nag-garden. considered ba yan? Yung malaking bakuran mo, pagwawalis, hindi ba considered na exercise yun? Kasi kung everyday mo ginagawa, nagwawalis ka palagi, pinagpapawisan ka. Ganun. Pwede po siyang part ng exercise natin. Pero iba po pa rin yung regular exercise na kung saan buong katawan po natin ang nag-eehersisyo o yung lahat ng parte ng muscle. Kaya walking is the best exercise para sa ating mga elderly. Ayan, pag may time, lakad-lakad tayo mga lola at lolo. Galaw-galaw tayo. Pag kahit walang time actually, kailangan gumagalaw Make tayo. time. We have to make time for yes. this. And meron ba, doktora, kasi we're talking about nutrition for the elderly as well, no? For a diabetic person, meron ba silang dapat na kinukonsider na diet na dapat nilang sundin? Siguro yan ang magandang sagutin mo mamaya sa ating pagbabalik, mga kasambayan. At syempre, sa pagbabalik po natin ay sasagutin na rin natin ni Doktora ang katanungan po ng ilan natin mga senior citizen dito po sa loob ng PTTC or Philippine Trade and Training Center. Yan po ay sa pagbabalik ng ating programang Doctors on TV.